Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Sa Psalms chapter 2 verse 8. Psalms 2:8. Psalms chapter 2 verse 8. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, ang iyong Espiritu ang magsisiwalat sa aming puso at isipan ng iyong kadakilaan. Ikaw po'y dakila at walang katulad at walang kahulilid ang dakilang pag-ibig mo sa amin at ang dakilang pagliligtas mo. Kaya puspusin mo ang bawat isa ng katotohanan sapagkat sa pamumuhay namin sa katotohanan, nagiging kaming maamo at kami nakapagpapatuloy sa katwiran. Kaya hindi na magtatagal at kakamtin namin ang iyong ipinangakong nakatakda. Sa iyo ang kalwalhatian, parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po ang titulo ng mensahe, una merong gawain dito sa isang talatang ito. Ask. So, merong gagawin tayo na bagamat ito ay tumutukoy sa hari, bagamat ito ay tumutukoy ay sa Panginoong Jesus. Ask of me. So, kapag tayo po'y humingi, ano ang gagawin ng ating hiningan? Kaya napakahalaga po nung apat na salita. Totally, isulat po ninyo, totally, fully, wholly, and completely. So, pag sinabi pong totally, iyo pong pinagsasama-sama. Pag sinabi pong fully, yun po ay kabuuan. Yung lahat-lahat. Pag sinabi pong wholly, W-H-O-L-L-Y, W-H, ano po? Wholly. Ang ibig sabihin, buong buo. And then completely, ang ibig sabihin ay walang kulang. Kaya makikita po natin, kailangan ang iyong buong buhay ay totally surrendered to God. So totally surrendered to God, kailangan ito ay lahat-lahat. And then fully dedicated to God, and then wholly. Surrendered, so totally surrendered, fully dedicated, and wholly yielded, and completely submitted. So pansinin po natin, totally surrendered, fully dedicated, wholly yielded, and completely, ano yung pang-apat? Completely submitted. So, pansinin po natin yung pong word na submit. Pag ikaw po ay may assignment, may project, di po ba isinasubmit mo for approval, for grading? Ayan. So, pag ang ating buhay ay fully submitted o completely submitted, ibig sabihin, ito ay ating pinatitingnan sa Diyos kung tayo ay pasado sa Kanya.
Kaya ito pong apat na ito ay ating lakaran at ating alalahanin sapagkat ako'y naniniwala po na magiging matatag ang bawat isa sa atin at ang lahat ng makakarinig ng pagtuturong ito. Yet, kapag nasa iyo na po itong apat na ito, pansinin po natin, hihingi ka sa Kanya, hindi pwedeng hindi sapagkat ang mabubuo po sa atin ay lubusang pagtitiwala at hindi po tayo mahihiya at hindi tayo mauudlot sa paglapit sa Kanya. So totally surrendered, fully dedicated, wholly yielded, and completely submitted. At ano po ang mangyayari? So pag sinabing surrendered, you are allowing somebody to control you. Kaya itong lahat ng ito ay totally surrendered to God, fully dedicated to God, wholly yielded to God, completely submitted to God. So atin pong unawaing mabuti. Ito pong lahat ay para sa Diyos, para sa Ama, para sa Anak, at para sa Banal na Espiritu. At mararanasan mo, at ito ang titulo, The Greatness of God. So let the greatness of God, let the greatness of God fall on you now. Let the greatness of God fall on you now. Kaya kailangan ating maintindihan kung ano yung greatness of God. Subalit, bago ko isiwalat sa inyo the greatness of God, kailangang maunawaan mo itong Psalms 2:8. Ask of me, humingi ka sa akin. So kanino tayo hihingi? Sa Diyos. Kadalasan ng ating hinihingi ay hanap buhay, pera, kalusugan, kagalingan. At namimiss natin yung pinakamahalagang gusto ng Diyos na hingin natin. Anong hihingi natin? Anong hihingi natin? The hidden. Anong hihingi natin? The uttermost parts of the earth. So makakalimutan mo ang kalagayan mo, makakalimutan mo ang nararamdaman mo sa iyong katawan. Bakit? Sapagkat hindi na ang isipan natin nakatuon doon sa ating sarili, nakatingin na tayo ay doon sa mas malaking dapat nating pinagtutuunan ng ating buong buhay at buong yaman. Hello? Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28, verse 18, huwag mo pong kalilimutan ito. God is omnipotent. God is omniscient. And God is omnipresent. And Jesus came and spake unto them, saying, all power, so omnipotence, all power is given unto me in heaven and in earth. So ang kailangan natin ay kapangyarihan para mabuhay tayo araw-araw ng matagumpay. Kaya't hindi mo titingnan ang iyong edad at hindi mo pakikiramdaman ang iyong nararamdaman. At hindi mo rin titingnan ang iyong paligid. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama mo. And Jesus came and spake unto them, saying, inulit ko po, all power is given unto me in heaven and in earth. At ang sabi niya sa verse 19, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And then in verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, ano po ang mahalaga? Ang pagsama ng Diyos. Ang pagsama mismo ng Panginoon at paano natin matitiyak na kakasamahin tayo ng Panginoon o sasama sa atin ng Panginoon. Be an encouragement to people. Be a witness of Jesus Christ to many people. Let your light shine. Na makita ang kababaan ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay, na marinig ang kapangyarihan ng salita ng Panginoong Hesus sa ating buhay.
At pag nagsasalita tayo ng tungkol sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon. Kapag dumadalangin tayo, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon, sapagkat kapag kinausap mo ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, katabi mo siya. He is not a distant God. Siya po'y laging katabi natin. As you draw near to God, He will draw near to you. And what is the best way to draw near to God? Prayer. Amen? Kaya nga ating unawain na kailangang mabuhay tayo sa katotohanan. Thy majesty ride prosperously because of truths, meekness, and righteousness. And I will teach your right hand terrible things. Psalms 45:4. Psalms 45:4, not 90:17. And in thy majesty ride prosperously because of truths and meekness and righteousness, and thy right hand shall teach thee terrible things. At kung titingnan po natin, parang napakalalim nito. So, mapapansin po natin, kapag ang Panginoon ang kasama natin, His majesty will be manifested. And what is the majesty of God? All power. Amen? So, sasama ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Kaya hindi dito pinag-uusapan ang pinag-aralan. At hindi rin dito pinag-uusapan ang katayuan sa lipunan. Ang pinag-uusapan dito kapag sinamahan ng Diyos ang isang tao, kapag sinamahan ka ng Diyos, wow! You will ride prosperously. Ano ang ibig sabihin? Ikaw ay mangingibabaw sa lahat ng problema. Malulutas mo lahat ng suliranin. Makapagtatagumpay ka sa lahat ng pagsubok. Amen? So, you will break through. Kaya ang ating prayer dapat ay breakthrough prayer na ang ibig sabihin naglalagos sa patungo sa kalangitan. That is breakthrough. Nakukuha niyo po. At kaya tayo ay lalakad at iibabaw at dadalhin ng kaunlaran. Why? Truths, meekness, and righteousness. Katotohanan, kaamuan, at katwiran. At mararanasan mo na kapag ginamit mo ang kamay mo, ikaw ay magtatagumpay sapagkat sa kamay mo kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! At magugulat ka sapagkat hindi mo alam na ikaw pala'y may kakayahan, pero hindi kakayahan natin, kundi kakayahan ng Panginoong Jesus, at ikaw ay makakaranas ng supernatural na paggawa ng Diyos sa pagsama sa iyo. O, purihin ng Panginoon. Amen? Hindi po lahat ng lugar ay napuntahan ng Panginoon at hindi lahat ng may sakit ay napagaling niya. Sapagkat limitado ang kanyang panahon, at ibinigay sa iyo at sa akin ang pagpapatuloy ng kanyang inumpisahan. Kaya kung iyo lamang pakikilusin ang buhay mo, tatanda ka, pero hindi ka manghihinayang sa iyong kabataan, sapagkat ikaw ay gumagawa. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon. Iniibig mo ba ang Panginoon? Idagdag natin ang 97:10, if you love the Lord, hate evil. Kung iniibig mo ang Diyos, dapat muhi ka sa masama. Nag-i-enjoy ka ba sa masama? Hindi pwedeng makilaro sa masama, kinamumuhian ng masama. Ye that love the Lord, hate evil. He preserveth the souls of His saints, and He delivereth them out of the hand of the wicked. So, ikaw po'y laging iingatan yung preserve. Ang ibig sabihin, katulad po ng bagamat pagkain lang yun, pinipreserve po yan. At ang merong preservative na pwedeng tumagal ng 5-10 taon, yung pagkain. Dahil sa sangkap, hindi pinapasok ng hangin. Ang nakasisira po ay hangin. Kaya kapag yung hangin ay napigilan na pumasok dun sa pagkain, kaya kung titingnan po natin,
the preservation power of God. Alam mo, ang kalusugan ng ating katawan is due to our strong immune system. Ang ating immune system ay pumipigil sa bakterya, pumipigil sa virus, pumipigil sa germs. At makikita po natin na ito ay dahilan sa ikaw ay merong lakas na nasa iyong katawan na magtataboy at hindi maaapektuhan ang iyong buong katawan. Amen po ba? At sa ating spiritual na buhay, kailangang meron din tayong immune defense system. At ano po yun? So, ang immune defense system natin ay faith. Sapagkat faith is a shield. Amen po ba? Kaya nga kung anuman ang mga pakananang kaaway ng ating kaluluwa, iyo lang sasanggahin yun. Amen? At mapapansin mo na yung shield of faith, ito po pag lumuhod ka, ikaw ay may takip ng pananalig. Kapag ikaw ay tumayo, yun pong shield, hindi po yun hahanggang bewang. Kung atin pong titingnan, mataas po yung panangga. Hindi ka pwedeng tamaan ng palaso sa binti, hindi ka rin pwedeng tamaan ng palaso sa ulo. Kaya palagay ko, ang taas nun ay hanggang liig para may sapat na ang kawal ay makita yung nasa harapan niya at yung parating, kung ano man yung parating. Kaya ang panalangin ay ito po'y pagtigil at pakikinig. To be still and to hear. Sapagkat ang pagtitiwala sa Diyos ay magdadala sa atin upang marinig natin ang tinig ng Diyos at ang tinig na ating marinig, ating sundin at isagawa. Kaya nga po, how shall you know so that you will experience the greatness of God? Paano mo malalaman ang kadakilaan ng Diyos at paano mo mararanasan ang kadakilaan ng Diyos? At ang unang tanong, ano ba ang kadakilaan ng Diyos? What is the greatness of God? Umaawit po tayo, great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. So what is the greatness of God? Ano ang kadakilaan ng Diyos? Kailangang malaman po natin. Sapagkat ang kaligayahan ay nandoon sa katotohanan. Hindi po sa pera. Huwag kang magkakamali. Hindi nakakapagpaligaya ang pera, bagamat kailangan ang pera. Pero kung tama ang kaligayahan natin, yung pera ay mag-uunahan sa iyong bulsa. Hello? Pero kung kukunin mo, tuhugot ka ng kaligayahan sa pera, nagkakamali ka. Hello? Ang mamahaling kasuotan ay hindi makakapagdagdag ng attractiveness. Tanging ang tamang puso ang makaka-attract sa Diyos. We are here to attract God. Amen? Kapag iyong laging nahihikayat na ang tingin ng Diyos ay pumukol sa iyo, nakatingin siya sa lahat, pero meron siyang special na tinitingnan. Amen? So, ikaw ba ay laging tinitingnan ng Diyos? Sa 2 Chronicles 16:9, sino ang tinitingnan ng Diyos araw at gabi? Dahil ang labanan po ay ang pananatili sa pagtatapat sa Diyos. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Glory, herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. Kaya kung titingnan po natin, kapag ikay nasa harap ng problema, huwag kang matutulig, huwag kang manginginig, huwag kang matatakot because to be afraid is sin. Hello? Instantly dapat ang ating pagtingin sa lahat ng nangyayari sa ating paligid na hindi natin maintindihan ay pagtitiwala sa Diyos.
Kailangan maipakita natin na nagagalak tayo sa Diyos sapagkat anuman ang mga pagsubok, iba't iba ito, magalak kayo sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo sa Panginoon at lumapit kayo sa Diyos upang humingi na may pagpapasalamat sa Diyos. So, alisin mo muna yung kaba, alisin mo muna yung pangamba. Kailangan munang ikaw ay may kapayapaan sa iyong puso at katahimikan sa iyong isipan sapagkat nalalaman mo, nakakampi at nasa panig mo ang Diyos. Amen po ba? Kaya wag mong ikalungkot, may ginagawa ang Diyos sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi mo sila matutulungan sapagkat may mga pagkakataon na walang makakatulong sa bawat isa sa atin sapagkat yung pagkakataong yun gusto ng Diyos, solo niya. Wag kang nalulungkot. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, tingnan mo, matanda ka na sa edad mo. Dahil ka nalulungkot ka, dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa paglutas sa suliranin mo, yung suliranin niya ay nariyan para kailanganin mo ang Diyos, at ang Diyos kapag kinausap mo, tutulong at ikaw ay ililigtas, ikaw ay tutustusan, ikaw ay pagagalingin, ikaw ay bibiyayaan, at ikaw ay iangat niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kasalanan ang matakot, sabihin mo sa iyong katabi. Alam mo kung saan pupunta ang mga matatakutin? Sa dagat-dagatang apoy, hindi impyerno, dagat-dagatang apoy. Kaya ngayon pa lamang ikay magtiwala na sa Diyos, na ikay inaangat ng Diyos, na ikaw ay iluluklok ng Diyos sa level na kanyang inihanda para sa bawat isang umiibig sa Kanya. So hate evil, and what is the first evil that you will hate? Fear. Gusto nyo makita na papuntang dagat-dagatang apoy ang matatakutin? Sa Revelation 21:8, hindi po ito haka, hindi po ito sa pantaha. Kaya nga perfect love casteth out all fear. Inaalis nga ang takot eh. But the fearful, ang matatakutin. Saan daw pupunta ang matatakutin? Saan daw? Saan daw? Their part is the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Kaya, kasalanan ang matatakutin. Sabihin mo sa iyong katabi, kasalanan ang matatakutin. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yun, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yun sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali yung Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo ay naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po doon sa Prayer Mountain, yung rehabilitation ito.
May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Saan ang destino ng matatakutin? Sa dagat-dagatang apoy na meron dong asupring nagliliyab. Ba, ayoko doon, ewan ko kayo. Kaya hindi ko katatakutan yung malalaking problema, i-enjoy ko ang bawat problema, i-enjoy ko ang bawat krisis. Bakit? Yun ay pagtitiwala sa Diyos. Yun ay paniniwala na ang Diyos ay gagawa ng himala, gagawa ng nakatutulig na kaginhawahan at mga kagilagilalas na inspirasyon para ikaw at ako ay magpatuloy. Sa 2 Timothy 1:7, ang kaduwagan po hindi galing sa Diyos. Saan galing ang kaduwagan? For God hath not given us the spirit of fear. So, pag natakot ka sa bayaran mo, Diablo ang may dala ng takot sa iyo. Sapagkat kaya ka may bayaran dahil gusto ng Diyos na maranasan mo that He is your provider. Hello? Amen. Hallelujah. Kaya wag kang matakot sa iyong utang. Sabihin mo, Panginoon, ako ay pinautang dahil nagtiwala sila at ako'y nagtitiwala sa iyo. Dadalo yung pambayad. Amen. For God hath not given us the spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. So ano ang nasa iyong natanggap mo sa Diyos nung ikaw ay maborn again at hanggang ngayon nasa iyo? Spirit of power, spirit of love, spirit of a sound mind. Kaya makakatulog ka ng mahimbing at magkakaroon ka ng kasabikan na makinig lagi sa salita ng Diyos. Laging tandaan mo ang Diyos po ay walang katulad ng kabutihan. So, hindi pa natin na aabot yung kasagutan, what is
the greatness of God? How shall we use the greatness of God? How shall we apply it into our personal life? Yan, napakahalaga. Bumalik tayo sa Psalms 2:8. As kung makita po ninyo ang isang napakahalagang katotohanan na pag nakita mo, ikaw po'y mag-i-enjoy. Ask of me and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Ano po ba ang inheritance sa Tagalog? Pamana. At ano ang ginagamit sa pamana? Kaya nga po, tandaan mo, kapag namatay ang iyong tatay at nanay at may naiwang mga properties, yung naiwan niya ay pamana. So anong ginagawa ng mga anak na pinamanahan? Itinatapon ba nila yung pamana? Hindi po. Anong ginagawa? Ginagamit. Kaya nga kung mapapansin natin, ang Biblia ay nagsabi that His people is the inheritance of God. Mismong Diyos ang nagsabi na ang aking bayan ang mana ko. Glory. So saan ginagamit ang mana? Ginagamit mo kung pera yan, ito po ang isang tip. Ang pamana, huwag mong uubusin. Dagdagan mo pa kung pwede. Nakukuha niyo po. Nakukuha niyo po. Kung nagmana ka ng lupa, halimbawa 1 hektarya, gawin mo 10 hektarya, pag ikay namatay, may ipamamana ka sa iyong mga anak. Sa talinghaga ng 3 alipin. Yung isa ay pinagkatiwalaan ng 5 na talento, yung pangalawa ay 2 talento, at yung ikatlo ay 1 talento. Sino ang nag-umunlad? Yung 2. Dahil yung 5 ay naging 10 at yung 2 naging 4. Kaya ang pamana po ay kailangang hindi ibinebenta, ginagamit para sa iyong kaunlaran. Hello? Kaya ang sabi po dito, ask of me and I shall give thee the heathen for thine inheritance. Ano po ang ibig sabihin? Gusto mong talagang maging maunlad at lagi mong kasama ang Diyos, ang iyong mana ay ang mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Sino ba yung heathen? Yung heathen wala na kapirasong pag-aalam sa Diyos. Nakukuha nyo? Sa ibang panig po ng Europa, akala nila si Jesus ay soft drink. Hindi po, dahil walang nangaral. Walang nagpatotoo kung sino si Hesus Kristo. Ito po ay factual. Kaya nga, tayo dumaraan sa ating wilderness, tayo dumaraan sa ating disyerto para tayo'y umasa ng lubusan kay Hesus Kristo. At kapag ikay matibay at matatag na ang pag-asa mo na lamang ay si Hesus Kristo, saka dadaloy ang kaginhawahan, saka dadaloy ang mga kayamanan na alam niya na hindi ka na ihihiwalay sa Kanya. So our inheritance is the hidden and the uttermost parts of the earth is our possession. So paano natin gagawin ito? By prayer. Kaya nga, nagustuhan ko yung turo ng isang kaibigan kong pastor. Siya raw pag nananalangin tuwing umaga, yung kanyang fingers of prayer. At ang sabi niya, ang hinlalaki ay para sa mga mahal niya sa buhay. At ang hintuturo ay para sa mga pastor na nagtuturo. Sa lahat ng nagtuturo sa simbahan o sa paaralan, idadalangin daw niya. At ang panggitna. Ano ang panggitna? Dahil ito ang mataas, mga pinuno ng pamahalaan, mga pinuno ng kung saan-saan. At ang palasinsingan, ang idinadalangin niya ay mahihirap para yumaman. Hello? At ang hinliliit, siya. Amen? So ang huli, kaya yung joy, Jesus, others, you. Panghuli yung atin. Ibigin mo ang Diyos. Una yon, ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya makikita mo na ikaw ay makasarili pag laging inaatupag mo yung sarili mo. Pero kung ang inaatupag mo, gusto mong maging malusog, gusto mong maging mayaman para sa iba, nasa tama kang landas.
Amen? Pero kung inaatupag mo yumaman para ikaw ay magpakabundat, yumaman para ikaw lamang ay hangaan, kalimutan mo na yon. Mangarap kang yumaman para sa iba, mangarap kang maging malusog para sa iba, at si Yesu Kristo ay ating sama-samang parangalan. So hindi pa rin natin nasasagot kung ano ang kadakilaan ng Diyos. Kapag hindi mo naunawaan at nalaman kung ano ang ibig sabihin ng greatness of God, yes, I know na alam ninyo that God is omnipotent, that God is omniscient, that God is omnipresent. Alam natin na nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Kahit po lahat ng kuryente ay nasa bahay mo sa linya ng kuryente, kapag hindi mo isinaksak ang iyong rice cooker, makakaluto ka ba ng sinaing? Hindi. Hindi naman pwede sabihin mo sa rice cooker, sa natutunan mo sa pag-aaral, pagdalo sa revival, sa pangalan ni Jesus, sinaing, maluto ka. Hindi po pwede. Kailangang i-switch mo yung iyong rice cooker dahil nandun yung lakas at kapangyarihan ng kuryente. Kita ba natin ang kuryente? Hindi. Huwag mo susubukan na dut-dutin yung outlet. Palagay ko, kikisay ka at hindi kita lalapitan sapagkat dalawa tayong maaapektuhan. Hello? Kaya pag ang isa'y kinuryente, kailangan ikaw ay mag-jiu-jitsu at kailangan ikay tumalon para sipain siya, para ihiwalay dun sa kuryente. Hindi yung hahawakan mo at ililehan mo, may langis ka, naku, napakabilis nun. Kaya nga po, kailangan tama ang gamit ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. He is omnipotent. Nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. Paano mo ito magagamit sa personal mong buhay? Kaya maraming bigong Kristiyano hindi dahil sa kung ano pa man, hindi dahil sa hindi siya naipanalangin. Sobra na nga ang panalangin. Lagi na ngang nasa healing line, lagi na ngang nasa prosperity line, lagi na ngang nasa line of prayer, and yet, hindi pa rin maranasan. Bakit? Yun pong personal appropriation. Yun pong personal na pagsasabuhay. Yung personal pong paggamit doon sa nadinig niyang naipanalangin, na ikaw ay inialay na isang halimuyak na amoy sa Panginoon. Paniwalaan mo yon. Kaya makikita mo na hindi ka titingin sa iyong katawan, hindi ka aamoy sa iyong kilikili, sapagkat alam mo, you are a sweet smelling aroma in the nostrils of God. So mawawala ang tingin mo sa iyong sarili at ikay titingin sa Diyos at pararangalan mo ang Diyos at mahihikayat mo ng kanyang mga mata ay tutok sa iyo sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ang mga tapat sa kanya. Huwag mong sasabihin na ikaw ay kasambahay lang, ikaw ay naroon, at kapag ikaw ay nagpatuloy na nagpaparangal sa Diyos, magugulat ka. Darating ang araw, mababaliktad yung amo mo ang mahirap at ikaw ang mayaman. Oh, I tell you, huwag mong ikababagot yung iyong kalagayan sa buhay. Una-una lang yan. Hello? May nauunang mahuhuli at may huling mauuna. At kadalasan tayo ay iuuna sapagkat tayo ay nabubuhay na nagtitiwala sa Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga walang dapat magmalaki kung ibig maghambog at magyabang ang ipagmalaki ay ang Diyos. Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Dahil sa awa ng Diyos. For His mercy endureth forever. Hindi dahil sa tayo nagsikap, hindi po. Dahil sa awa ng Diyos. Ang tao, ang kalikasan ng tao, tamad. Tingnan mo ang iyong katabi. Tamad na batugan pa. Pero gusto naman ay masarap ang buhay. Eh, ang sabi ng Biblia, huwag pakainin ang tamad. Ang busog, hindi na talaga kakain yan. Pero ang tamad, sabi ay huwag pakainin. Bakit ba nauwi tayo sa tamad? Pagbabasa lang ng Biblia ay ayaw pang gawin. Eh samantalang ito ang treasure chest. Narito ang lahat ng buhay natin. Narito ang lahat ng kasagutan sa ating katanungan. Narito ang lahat ng probisyon sa ating buhay. At ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Nakukuha niyo po? Eh, Pastor, akala ko ba ituturo mo sa amin yung greatness of God? Huwag kang mag-apura. Kahit ito ay kumonsumo ng isang buong taon.
Sapagkat ang pagkatuto po ay kapag iyong isinasabuhay na. So, yung pagliliwanag po ay bahagya lamang, pero yung pagkatuto ay sa pagsasabuhay. Kaya nga ating unawain, let the greatness of God fall on you now. Hayaan mo, so ano po ang ibig sabihin ng let the greatness of God fall on you now? Kailangang matutunan mo na wag mong pakiramdaman ang iyong katawan. Yun ang una. Do not feel your body. Pangalawa, do not believe your reason. Hello. Pangatlo, do not believe what people says about your situation. Ang lagi pong gamit natin ay salita ng Diyos. Dahil ang tao ay ang alam lamang niya ay yung kanyang naabot sa buhay. Pero ang salita ng Diyos, hindi pa natin naaabot sa buhay, pero kapag ating sinundan at isinabuhay, mararanasan natin kung ano ang naruroon. So what is the greatness of God? Sa 1 Chronicles, chapter 17, verse 19. Ito na po yun. Ano ang kadakilaan ng Diyos? O Lord, for thy servant's sake, and according to thine own heart, hast thou done all this greatness in making known all these great things. Pansinin po natin, sino ang kausap ng hari dito? Panginoon. At sino ang palagay ng hari sa kanyang sarili? Siya'y lingkod lang. Kaya't makikita po natin dito yung matinding pagsamba ng hari. O Panginoon, alang-alang sa lingkod mo at para sa kanyang kabutihan. Yun po yung sake. For thy servant's sake, and according to thine own heart. So pansinin po natin, yung kadakilaan ng Diyos, ang batayan ay ang puso ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng lumabas sa puso ng Diyos, kaya kailangang ating alamin ang puso ng Diyos sapagkat si Haring David ay tinagurian ng Diyos na lalaking may pusong katulad ng sa kanya. According to thine own heart. Sangayon sa iyong sariling puso. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos ay gumawa ng kabutihan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Yung pagpapala natin ay napakalinggit kaysa nakatakdang gagawin ng Diyos sapagkat ang Kanyang gagawin at ang Kanyang ibibigay sa nagtitiwala sa Kanya, ano ang sabi ng Ephesians 3:20? Kaya kung kaya mong bilangin yung pagpapala mo, hindi yan ang sapat na pagpapala para sa iyo. Ang pagpapalang galing sa Diyos, hindi mo kayang bilangin. Kaya wala ka ng panahon na bilangin yan sapagkat sunod-sunod ang pagdaloy kapag naabot mo yung kadakilaan ng Diyos na sang-ayon sa kanyang puso. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above. Sino yung Him dito? Ang Diyos. Sa Kanya, hallelujah, na may kakayahan na gumawa ng lampas at higit na kasaganaan nang higit sa lahat ng iyong hiningi at inisip sangayon sa kapangyarihan na kumikilo sa inyo. So magkakaroon ka ng pagkilala sa Diyos na siya ang malaking Diyos. Naniniwala ka bang ang Diyos ay malaking Diyos? Purihin ang Panginoon. So, kailangang makilala mo ang Diyos na siya'y malaking Diyos, hindi mo masusukat, hindi mo maunawaan sa buong buhay mo, ni ako. Yan ang sabi ng Psalms 136 verse 1, O banal na Espiritu, puspusin mo sila ng iyong kadakilaan. Ano ang sabi sa 136 verse 1? O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. So, pansinin po natin, the Lord.
Sino ang bibigyan natin ng pagpapasalamat, ng mga pasalamat? The Lord. At ang sabi sa verse 2, ano ang sabi ron? Oh, give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. So, ang una sa verse 1, the Lord, at ang sabi sa verse 2, God of gods, at sa verse 3, oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endureth forever. So, the Lord, the God of gods, the Lord of lords, and then sa verse 26, glory. Ano ang sabi sa verse 26? Oh, give thanks unto the God of heaven, for His mercy endureth forever. So, apat po ang tinukoy dito. The Lord, the God of gods, the Lord of lords, and the God of heaven. Oh, purihin ng Panginoon. Ang kanyang awa ay magpasawalang hanggan. Sa ibang translation ng Biblia, for His love endureth forever. Nakakulong po tayo sa awa ng Diyos. May malaki kang problema, awa ng Diyos ang kailangan mo, hindi awa ng tao. May malaki kang utang, awa ng Diyos ang kailangan mo, hindi tulong ng tao. Hello? Psalms 146, verse 5. Kailangan matuto ka na ang tulong ay manggagaling ay sa Diyos. Sapagkat higit kaysa kaya nating hingin. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Sino raw maligaya? Ang mga tao na ang tulong niya ay magbubuhat sa Diyos ng Israel. At ang pag-asa ay sa Panginoon niyang Diyos. Glory. Nakukuha niyo po? Kaya tayo dinaraan sa pagsubok para mawala na ang pag-asa natin sa sarili nating katalinuhan, sa sarili nating kakayahan, at lumipat tayo ng lubusan sa kapangyarihan at sa lakas at katalinuhan ng Diyos. Ibalik natin sa 1 Chronicles 17:19. So makikita po natin, happy is, praise God. O Lord, for thy servant's sake and according to thine own heart. So sino po ang masusunod? Hindi po tayo. Sang-ayon sa puso ng Diyos, hast thou done all this greatness in making known all these great things. So what is the greatness of God? The greatness of God is for Him to share His omniscience. Para ibahagi niya yung kanyang karunungan. He is all-knowing God. Alam niya ang nakaraan, alam niya ang kasalukuyan, alam niya ang kinabukasan. Hindi mo ba gusto na sasabihin ng Diyos, alam mo, 10 taon mula ngayon, iyo personally, 10 taon mula ngayon, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita nito, dadalhin kita dito. At ano mangyayari sa iyo kapag narinig mo ang gagawin ng Diyos? So prophecy and prediction. Kapag naunawaan mo what is prophecy, that in Jesus every soul will be blessed. Amen po ba? So you have to predict to yourself that the blessing is flowing in your life. Kahit wala pa, basta sabihin mo, ako ay uunlad, sapagkat doon ka patungo. Nakukuha niyo po? Hindi ka nagyayabang. Ika'y naniniwala sa bunga nung kapahayagan na ang pagpapala ni Abraham ay dadaloy sa lahat ng tao na nakikipag-isa kay Kristo. The blessing of Abraham shall flow through you. And what is the blessing of Abraham? That God has given you the power to get wealth. And that God has blessed you with all spiritual blessings. What is the blessing of Abraham? So the greatness of God is for Him to make you know na ang sakit mo ay matagal nang pinagaling. Kaya pag pinaniwalaan mo sa mga latay na Jesucristo na gumaling ka na, you are now receiving the greatness of God. And how shall you maintain that greatness? By declaring to yourself, I am healed 2,000 years ago. By declaring to yourself that God has provided for all that I need. That is how to use the greatness of God, and the greatness of God is for Him to share to you the purpose, the intent
kung bakit nangyayari ang pagsubok mo. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate, nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Eh kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po doon sa Prayer Mountain, yung rehabilitation ito. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang
Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So God make known His will for your life. Amen? Ipapaalam ng Diyos na yang isang anak mo, yang ikalawang anak mo, yang ikatlong anak mo, kaya dun sa pagkasiwalat ng Diyos sa iyo, yun ang sasabihin mo sa iyong mga anak. Ikaw, ganito ang gagawin sa iyo ng Diyos. So you are predicting what you have heard as prophesied by God in your spirit. Nakukuha niyo po? Kaya nga unawain mong mabuti, the greatness of God is available to every person. At ang gagawin mo lamang ay saluhin ito. Marunong ka bang makipag-usap sa Diyos? Kilala mo ba ang boses ng Diyos? Salamat sa magandang katahimikan, hindi nakakabingi. Dahil ang katahimikan ay magandang panahon. Be still and know that I am God. Ibig sabihin ng pananahimik ninyo, kayo ay absorb, para kayong espongha na umiip-ip ng katotohanan, humihigop ng mga salita. Na ibig sabihin, there is a place for the Word of God tonight in your life. May lugar sa inyong buhay itong salita ng Diyos, kaya kayo'y tahimik na tahimik sapagkat na-identify ninyo ang inyong kailangan. The Word of God when preached or taught, it exposes your need. Lumalantad ang iyong kailangan sa sandaling ikay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga ating unawain, napakatindi ng pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng Diyos at wala siyang iniisip maghapon at magdamag kung paano ka pauunlarin, kung paano ka palulusugin, kung paano ka pagtatagumpayin. Iniisip mo ba yan? Na kay Jesucristo higit ka pa sa mananagumpay. Na kay Jesucristo magagawa mo ang imposibleng bagay. Kaya umalis ka na sa kaliitan ng iyong isipan. Pinaliit ng problema. Pinaliit. Alam mo, ang very powerful na sangkap ng ating katawan, our mind. Dahil ang ating isipan bagamat maliit, pero ang laman nito ay makapangyarihan at dakila. Tingnan mo ang iyong katabi. Pambihira ang isipan niya.
Hindi pa lang niya natutuklasan. Pero kapag napuspos siya ng kadakilaan ng Diyos, yang isipang yan ay makalilikha ng napakaraming mga bagay na wala pa sa ibabaw ng lupa. So we were called to encourage one another. Amen? Timoteo, pumunta ka sa Thessalonica, tuklasin mo kung ano ang kalagayan ng kanilang pananampalataya. Umalis si Pablo upang ipadala si Timoteo. Tuklasan mo ang kanilang pananalig. So what is your protective immune system in your spirit? Your faith. Because everything is about faith. We walk by faith, not by sight. Nabubuhay tayo hindi sa pakiramdam. Hallelujah. Nabubuhay tayo hindi sa sikmura. Nabubuhay tayo sa pananalig. At ano ang pananalig? Tiwalang lubusan sa Diyos. Ano ang pananalig? Na ikaw ay konbiktado na ang Diyos ang namamahala sa iyong buhay at yung lahat ng malalaking kinakaharap mong bayaran, alam mo, isang araw, bubuhos ang lahat ng pambayad, sobra pa para sa 5 taon. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga unawain nating mabuti. Maaaring ang mga tao ay nauuna sa iyo sa pagunlad. Pero nais kong ipaunawa na yung kaunlaran mo bagamat mabagal, pagdating ng takdang araw, ang naalaala ko tungkol sa kaunlaran, kaya huwag kang bibigay, huwag kang mag-aalinlangan. Kahit na sumasakit ang iyong dibdib, basta matutupad sa iyong buhay ang pangakong pinangarap mo buhat sa salita ng Diyos. Ang naalaala ko nung dinidevelop ko yung Prayer Mountain, para magkaroon ng salapi, kailangan magkaroon ng pondo. Dahil lahat po yung binabayaran. Nung araw po, wala pong lansangan yon. Ang buhangit simento ay dinadala ng kabayo at kalabaw. Isip-isipin mo po yung tagal na yon. Ang mga sako ng buhangin, dinadala ron po. At ako ang nagsusupervise. At yun pong lugar na yon ay puro boulder, malalaking bato. At dahil nga po ang pondo ay limitado, mahal pag yung jackhammer, yung yung bumabasag ng mga bato, para mura, pinakontrata ko sa magmamaso. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, alam niyo yung magmamaso? Yung nagbabasag ng bato sa pamamagitan ng maso. At kung uobserbahan mo po yung kanilang walang kabiguan sa kanilang mukha. Palo lang sila ng palo at pag pinanood mo, walang nangyayari doon sa bato. Pero palo sila ng palo, hindi 10 palo, hindi 50 palo, hindi 100 palo, baka mga 500 o 600. At pag dumating na yung takdang palo, nabibiyak po yung bato. Yan, nais kong ipaunawa ang isang ilustrasyon na ang iyong pangarap ay hindi nawawala at kahit na may tiisin ka, magpatuloy ka sapagkat isang araw ay lilitaw yung iyong pangarap. Isang araw yung mga taong nakakonekta doon sa iyong pangarap ay pupunta sa iyong bahay at sasabihin, kinausap ako ng Diyos. Then suddenly, yung katuparan ng pangarap mo ay biglang mangyayari at ikay iiyak ng sobrang pagluha sa Diyos. And that, alam mo, ang luha ay iniipon sa langit. Ang panalangin ay isang bangong samyo. Sabi ng Book of Revelation, the prayer of the saints are sweet odor. At iniimbak ito sa langit. Ikaw ba'y may naipon na panalangin doon sa langit? Hello? Kaya nga, pag naaalala ko yung sinabi ng isang Hall of Famer na softball star o baseball star, na ang sabi niya, nung siya ay tawagin ng Diyos para maglingkod, yung kayaman ng naipon niya, ang sabi niya, kulang para ang buong daigdig ay abutin ko ng Ebanghelyo. Pero natuto siya, ang sabi niya, it's not anymore my savings. It's not my check. I now learned that faith is my funds and prayers are my savings. Kaya iyong pansinin, yung iyong pagluha ay mahalaga sa Diyos. Amen? Sapagkat nakikita niya na kapag tumutulo ang luha mo, taimtim ang iyong hangarin sa Diyos. Kailan yung huling pagluha mo? Nung mamamatay ang asawa ko, inawit ko ang nais kong iyong maranasan. Iniwan ko siya na halos sinasakal. Pumunta ako sa gawain at inawit ko at lumuha ako ng lumuha.
At nung sandaling ako'y lumuluha, saka na nauli ang kagalingan sa kanya. Napakaganda po ng pagtulo ng luha. Si Jesus, sa maiksing talata, He wept. Ano yung He wept? At siya'y nanangis. Kailan ka huling nanangis? Para sa isang kaluluwa, para maalis sa pagkadudurog. Kailan ka huling nanangis para ang isang taong walang sukat kalagyan? Nais kong ipaunawa, nilikha ka ng Diyos para ikay maging pagpapala sa marami. May isang babae ng pangalan ay Farah sa aklat ni Jim Simbala sa Breakthrough Prayer. Itong si Farah at 6 years old, siya ay Haitian at siya'y namatay ang ina at siya'y nakitira sa kanyang madrasta. At 6 years old, ginahasa siya ng mga kapatid ng madrasta at ng mga bisita doon sa kanilang bahay. At walang magawa ang bata. At 10 years old, ginahasa naman siya ng tatay niya dahil sa nangyari, dinala siya sa kanyang ama na hiwalay, na balo sa kanyang nanay. O buhay pala ang kanyang nanay na meron na ring asawang iba. At siya'y pinadala from Haiti, pinadala siya sa Amerika. At siya ay, akala niya mamahalin siya ng kanyang ina. At lalong nawasak ang kanyang puso. Dahil sa halip na mahalin siya ng kanyang ina, ang minahal ng kanyang ina ay yung bagong silang na sanggol doon sa kanyang bagong asawa. At ginahasa siya nung kinakasama ng kanyang ina. At nagselos yung kanyang nanay. This is a true story. Nagselos yung kanyang nanay. At siya ipinadala sa kanyang ama. Ikinuwenta niya ang nangyari sa kanya. At ginahasa siya ng kanyang tatay. At 12 years old. This is true story. Wasak na wasak ang buhay ng bata. At dahil wala siyang masulingan, siya'y lumaya sa kanyang tatay at siya'y pinagsamantalahan naman ng isang 36 years old na security guard. Hanggang at age 18, siya ay nakadalo sa simbahan ni Jim Simbala. At siya ay idinalangin, tinulungan, idinalangin, tinulungan. Pero wala pa rin siyang madama na pagbabago sa kanyang pakiramdam. At umiyak. So, shedding of tears is one instrument of a successful prayer. Fervent, effectual, earnest prayer. Umiyak si Jim at ang kanyang asawa. Umiyak sila. Dahil wala silang maitutulong. At biglang, so ito po ang pagluha. God will give us wisdom. At sa kanyang isipan na inilagay ang pangalan ng isang mag-asawang kanyang kaibigan na ang ministeryo ay mag-ampon. Pero hindi ng babaeng may anak, dahil may anak na ito. Ang aampunin lang ay ang mga babae na nasira ang buhay, pero walang dalang anak. Pero siya'y nanalangin at ang sabi niya, George, meron ako ditong isang babae na wasak ang buhay, na ipanalangin namin, na tulungan namin, pero hindi namin kayang ipagpatuloy na arugain. May lugar ba siya sa iyo? Siya'y may anak. At nag-isip si George at ang sabi niya, sige Jim, ipadala mo dito at kami na ang bahala. Kaya nais kong inyong makita ang isang mahalagang katotohanan at yung bata ay nagsimulang makilala ang Panginoon dahil doon sa mga nagpalakas ng kanyang loob. So we are all encourager. Kaya tayo dumaraan ng iba't ibang mga kabiguan so that we can encourage ourselves in the Lord. Nung bigong-bigo sa Siklag si David, sino ang nagpalakas ng kanyang loob? Siya mismo.
Pinalakas niya ang loob. He encouraged himself to the Lord na laging tandaan mo at the point na ikaw na lamang, ang Diyos na lamang ang iyong matatakbuhan at masusulingan. Pero wag mo nang hintayin yon. Ngayon pa lamang maging maalab ka na sa Diyos. Ngayon pa lamang ay gugulin mo na ang iyong buhay sa pagtulong at pagkalinga sa mga taong mga pagod na sa kanilang pananampalataya, mga taong walang karanasan sa himala ng Diyos, mga taong hindi maunawaan kung saan susuling. Ikaw at ako ay pinagpapala ng Diyos. Ikaw at ako ay nasa malamig na mga simbahang ating dinadaluhan. Why not go out of the field and touch the life of people na nangangailangan ng Diyos, because your inheritance are those people. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nais kong maunawaan na the greatness of the Lord is when you touch the shoulder of those who are needful of the touch of God. Pinayaman ka ng Diyos, not for yourself, for the others. Napakarami pong wasak ang buhay sa paligid. Napakarami pong gising pero parang tulog. Kung ikaw lamang ay magiging mapapansin mo ng mga may taong lumalakad pero parang walang nakikita sapagkat sila ay ginagapos nung mga kakapusan at kumakalam na sikmura. Ikaw at ako ay pinagpapala ng Diyos so that we can pray. Amen? At kailangan tayo manalangin because unawain po natin na ang kapangyarihan niya ay dadaloy sa iyo. Ang biyaya niya ay dadaloy sa iyo. Ang pagpapala niya ay dadaloy sa iyo. Ang kanyang karunungan ay dadaloy sa iyo. If ito ay ihahatid mo sa mga taong nangangailangan nito. Kaya kung titingnan natin, tayo may pangangailangan at hiningi natin sa Diyos at dumating sa atin at pag nagamit mo na, padaluyin mo na patungo sa iba. Nakukuha niyo po. So ano ang ating gagawin? O Lord, for thy servant's sake and according to thine own heart, hast thou done all this greatness in making known all these great things. So, kung papansinin mo po at babasahin mo itong pagpapasalamat ni David, umiiyak po siya dito sapagkat ang sabi niya, ako ay alabok lamang, bakit pinagkakaabalahan mo ako ng todo? Bakit ako pinagpapala mo ng todo? At itong mga pagpapala ko, napakayaman po ni Haring David dahil ang yaman niya ay para sa pagtatayo ng templo ng kanyang anak na si Solomon. At ano ang sabi niya? At ito'y napakaliit lang sa'yo. Kaya kapatid, kaya kang payamanin ng Diyos kung tama ang puso mo at tama ang hangarin mo at hindi hihinto ang kayamanang ipagagamit sa'yo ng Diyos. Hindi hihinto ang talentong ibinigay sa'yo ng Diyos, kundi gagamitin mo para sa kaligtasan ng milyon-milyon at bilyon-bilyong kaluluwa. God will share His omnipotence. God will share His omniscience. And it is assured that His presence will go with you. Kaya nga po, mula ngayong gabi, this is the night na ang buhay mo ay gamitin mo para sa kalwalhati at karangalan ng Diyos. At sabi ni Haring David, nasaksihan ko at naranasan ang iyong kapangyarihan. At ang aking anak, mararanasan nila at masasaksihan ang iyong kadakilaan. I witness and experience your power. And my son Solomon will witness and experience your greatness. Nakukuha niyo po. Sa ating mga anak, ibibigay ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa kanila din. Maiintindihan din nila na sila'y may magandang hinaharap sa buhay. Maganda ang kanilang kinabukasan. Kaya nga unawain mong mabuti, tatay, nanay, ikay nilikha to encourage your children. Amen. To encourage your the daughter-in-law or son-in-law, and to encourage your grandchildren. At ito po ang sasabihin ko sa inyo. Hinding-hindi ka manghihina. Hello. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, matanda ka na, kaya kayo na lang ang bahala sa buhay ninyo. Huwag. Sabihin mo, salamat at ako'y may edad na at may saya pa rin ako sa mga anak ko.
Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ba'y masaya sa iyong mga anak? Kasundo mo ba ang iyong manugang? Kasundo mo ba ang iyong biyanan? Kaya nais kong ipaunawa, ito ang gabi ng kadakilaan ng Diyos. At pagpasyahan mo na ang kadakilaan ng Diyos ay dumaloy sa iyo, sapagkat ikaw ang lalaki at ikaw ang babaeng pangwakas na panahon at ang wakas na panganahon, ang mana ay iyong gagamitin at ang mana ay ang mga di nakakakilala sa Diyos at makikita mo ang iyong pag-aari ay buong daigdig. Sapagkat ikay hahayo at ikaw ay gagamitin ng Diyos sa panalangin una. Maglakbay ka sa buong daigdig, bumili ka ng isang map of the world. Pero kailangan meron ka rin ng map of the Philippines at map of NCR, suyurin mo yun araw at gabi. Hello? Hindi po pampunas ng sahig, hindi po MOP, MAP, map of NCR, map of the Philippines and map of the world. Amen? Nung Monday, ako'y naanyayahang magsalita sa isang seminary na pinangangasiwa ng kaibigan kong obispong Koreano. At ang sabi niya, Bishop, halika. Ito galing sa Hong Kong. Pero ang galing po niyang magtagalog dahil 35 na. 34 years, last year ngayon, 35 years na siya sa Pilipinas. At napakalaki nung kanyang globe map. At napakalaki at napakatibay. Pag pinaikot mo, talagang makikita mo ang panig ng daigdig. At ang sabi niya, kailangan meron ka rin ito. Sabi ko, meron na rin ako eh. Pero made in China, naputol yung lalagyan ka, hindi na umiikot, hindi na nakabitin. Pero sabi niya, ito ang lagi kong kinakaharap araw-araw. At ako'y magsisimulang sumigaw, Panginoon, 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 abutin mo ang buong daigdig. Ano po ang sabi ng 2:8? Your inheritance is the heathen, and your possession is the outermost part of the earth. Mga kapatid, ang pagpapahintulot para ang kadakilaan ng Diyos ay dumaloy sa iyo, idalangin mo ako, idalangin mo ang iyong sarili, idalangin mo ang iyong mga kamag-anak, mga mahal mo sa buhay, katulad nung sinabi ko sa inyong ginagawa ng kaibigan ko. At makikita mo, tiwasay ang iyong pagtulog. Amen? Tayo ay manalangin. Pagpasyahan mo ngayon, kapatid. Sabihin mo, heto ako, Panginoon. Ibig ko po yung narinig ko ngayong gabi. At maganap at mangyari ito na ang kadakilaan may bumuhos sa akin. Aking Ama, salamat sa malayang daloy ng buong katotohanan tungkol sa iyong kadakilaan na ito'y lalong lalago at uunlad at pagpapahintulot na mapuspos sila ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah.
Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin. At nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo ay naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po dun sa prayer mountain, yung rehabilitation ito. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.